Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang 10 kabanata. Wala silang kaibuan sa loob ng sasakyan habang pauwi sa bilya. Pakiramdam ni Joanna ay isang mabigat at malamig na bagay ang puso niya sa kanyang dibdib. Malayo pa lamang sila ay natanaw na niya ang isang pamilyar na sasakyan na nasa harap ng bilya. Ang kotse ni Dr. Almansor. Agad ang pag-aho ng kaba sa dibdib niya. Nasa bahay si Dr. Almansor. Baka kung ano nangyari sa lolo. Ikalma mo ang sarili mo, Joanna, mahinahong sabi ni Ram. Ipinarada ang sasakyan sa tabi ng kotse ng doktor. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari. Baka naman bumibisita lamang ang doktor. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng pick-up at halos takbuhin ang papasok sa kabahayan. Naroon si Conchita. Bakit narito si Dr. Almansor? Agad diyang bungad. Napalingon siya kay Conchita. Nasa mukha ang pag-aalala. Mabuti naman at dumating na kayo. Talagang ipasusundo ko kayo sa driver eh. Pinanikipan ng dibdib kanina si Senyor Serapin. Joanna. Hindi pa natatagalan. Nakaalis kayo. Kaalis nyo lang kanina nung nangyari yon. Namutla siya. Tuloy-tuloy sa pasilyo. Patungo sa silid ng abuelo nang pigilan siya ng nurse. Si Ram ang gusto niyang makita, Joanna. Hindi ikaw. Nagtuloy siya sa pagkakatayo. Napalingon kay Conchita. At pagkatapos ay kay Ram. Siya naman ang paglabas ng doktor mula sa silid ng Don. Joanna, iha. Nag-asawa ka na pala. Magiliw nitong sabi nang makita siya. Napalapit siya sa doktor. Kumusta si Lolo Dr. Almansor? Ngumiti ang doktor. He'll be fine. Napagod lang marahil. Sumulyap ito kay Ram. I presume this young man is your husband? Siya ang gustong makausap ng iyong lolo, iha. Wika nito at tinanguan si Ram. Hinihintay ka niya. Pero kailangan ko siyang makita. Protesta niya. Lumapit sa kanya si Ram at hinawakan siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Tatawagin kita kung gusto ka niyang makita. He said firmly. Sinundan niya ito ng tingin. Hanggang sa makapasok sa silid ng Don. Tuminag lang siya nang magpaalam si Dr. Almansor. Tiniyak nito na sa kanya ay walang masamang nangyari sa abuelo. Inihatid niya ito hanggang sa labas. Bakit inatake ang lolo? Tanong niya kay Conchita nang magbalik siya sa sala. Palakad-lakad at pasulyap-sulyap sa bahagi ng silid ng abuelo. Dahil yata sa balak ninyong pag-alis, she frowned. Wala naman siyang binabanggit na mga ganong bagay. Sa 1 linggo pa yon. Isa pa, alam naman ni Lolo na hindi kami maaring manatili rito. Katunayan ay nagpapasyahan pa namin. Nagpasya kami ni Ram na gamitin ang regalo niyang sa paglalakbay sa ibang bansa. Pero naisip marahil lang lolo mo na hindi kayo rito uuwi sa sandaling matapos ang inyong honeymoon tour. Wika nito. A meaningful smile on her lips that brought another frown to Joanna's forehead. Have you been talking to my grandfather about us, Conchita? Nagdududang tanong niya. Ang lolo mo ang nakikipag-usap ng mga bagay-bagay tungkol sa inyo ni Ram, Joanna. Nagbigay lang ako ng opinyon. At natural na ang opinyon nito ay hindi pabor sa amin, ganun ba? Sarkastikong sabi niya. Hindi ko alam kung bakit mo naisip yan. Tulad mo, nagmamalasakit din ako sa aking pasyente. Wika nito sa formal na tono. And you don't have to feel guilty about it.
Sapat naman akong kasama ng yung lolo bago ka dumating. More than 3 years ago. At gayon din ang mangyayari sa pag-alis ninyo. Tumalim ang tingin niya rito. Ikaw na rin ang may sabing inatake ang lolo, Conchita. Baliwala rito ang pagtaas ng boses niya. Hindi ko sinabing inatake siya. Nagsikip lamang ang kanyang dibdib at upang makatiyak, kailangan kong tawagan si Dr. Almansor. Yan ang aking trabaho. Ipinahihiwatig ng tinig nito ang kumpiyansa bilang nurse. Pero bakit si Ram ang pinatawag niya at hindi ako? Doon kumunot ang noo ni Conchita. Sa anyo ay ipinapahiwatig na ito ay nagtataka sa ginawa ng Don. Di ko alam, mahina nitong sabi. Pero maliwanag na tinanggap niya nang lubusan si Ram bilang iyong asawa. Isa siyang Delbiere, hindi ba? Yun ang mahalaga sa lolo mo. At muli ay tahimik itong ngumiti bago tumalikod. Sinundan niya ito ng tingin. Nasa lubong nito sa pasilyo si Ram na lumabas mula sa silid ng Don. At nakita niya kung paano sandaling naghinang ang mga mata ng dalawa. It was but for a fraction of a second. Ngunit pakiramdam niya ay may kung anong pinong kumurot sa kanyang puso. Humakbang patungo sa kanya si Ram. Maaari ka nang pumasok upang kausapin ang lolo mo. Wika nito. Maraming tanong ang nag-uunahan sa isip niya. Isa na roon ay kung bakit ito ang unang ipinatawag ng lolo niya. Isa itong estranghero. Kahit na nga ba sa paniniwala ng lolo niya ay asawa niya ito. Subalit, hindi yon ang isinatinig at tuloy-tuloy na pumasok sa silid ng Don. Naghihintay na ito nang pumasok siya. Lolo, bulalas agad niya at naupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Anong nangyari? Bakit hindi ako ang pinatawag mo kundi si Ram? The old man smiled. The first youthful eyes were as bright as ever. Tama kung ganyan si Conchita. At ang doktor, napagod lang ito kung kaya nagsikip ang dibdib. Pinag-alala mo ko, aniya. I love you very much, she said softly. Her wrinkled eyelid lifted. Ako o ang Bilya? To hell with this Bilya, she exclaimed. Ikaw ang mahalaga sa akin. My own flesh and blood. Naniniwala naman ako sa iyo, apo. Masuyo nitong sabi. Sayang nga lang. At hindi ka naging lalaki. Pero nagawan mo naman ang paraan, hindi ba? Anong ibig mong sabihin, lolo? He winked. Alam mo ang ibig kong sabihin. Nice fellow. Magaling na lalaki ang nabingwit mo, apo. He is worth to be a part of this family. Higit kaysa inaasahan kong makukuha mo sa rebelyon. You are not disappointed. Hindi siya isang tunay na Delbiere. Hindi katulad ni Julio. Si Ram ay isa lamang ampon. Umiling ang Don. No, my dear. Dugo lang niya ang hindi Delbiere. Subalit nakikita kong taglay ng asawa mo ang mga katangian ng isang tunay na Delbiere. At si Julio. He voice trailed. Kapag kakunwan ay nagbuntong hininga. It doesn't matter. Naghikab ito na tila nahahapo at inaantok sa mahabang pakikipag-usap sa kanya. Nag-init ang ulo niya. Hindi niya akalaing gagawa ng kwento si Ram upang paglaruan ang kanyang abuelo. It was so dubious na sa halagang 100,000 piso ay kuhanin nito ng lubusan ng loob ng matanda. Paasahin ito upang sa bandang huli ay mawala na parang bula tulad ng kasunduan nila. Para sa kanya ay hindi na tama yon. Lumagpas si Ram sa papel nitong ginagampanan. Ginagawa nitong mas komplikado ang lahat. Higit siyang mahihirapan sa bandang huli. Sige na, apo. Tawagin mo si Conchita. Nagkakandabulol-bulol na sabi ng Don. Siya nang bahala sa akin. Mahinang sabi ng Don at pumikit. Ako nang magbabantay sa iyo habang
Nagpapahinga ka, Lolo. Paglalambing niya. Asikasuhin mo na lamang asawa mo. Hindi pa kumakain yun. Sige na, tawagin mo na lamang si Conchita. Napilitan siyang iwan ito. She was angry and disturbed and dimly afraid. Nakita niya si Ram na naghihintay sa kanya sa dining room. Ano-anong pinagsasabi mo kay Lolo? She demanded. Maupo ka at kumain na tayo. Anyaya nito sa kalmanteng tinig at hinila ang silya para sa kanya. Pasado 2:00 na. No! Answer me! Damn it! Ano na naman pa problema, Joanna? Nababagot na tanong nito. Walang interes. Pinaniwala mo si Lolo na isa kang importanteng tao na may sinasabi sa buhay. Samantalang isa kang tumalim ang tingin ni Ram sa kanya. Isang ano? Isang bayarang mangingisda na kumikita na madaling pera mula sa isang mahinang babae? Kung alam lang ng lolo ang totoo. Kung alam ng lolo mo ang totoo, hindi ka magsasalita ng ganyan. Putol nito sa sinasabi niya sa nakatikim na mukha. Matalim ang dila mo ha. Pero hindi mo na naising marinig kung ano-anong iniisip ko tungkol sa'yo. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo. She hissed. The fact remain na bukas mata mong tinatanggap ang alo ko. At ngayon, ginawa mong komplikado ang lahat ng bagay. Matapos mong tanggihan ang alo kong pakasalan mo ko para matapos na ang pagkukunwaring ito. It's an old story, my dear. You thought money can't buy everything. Pero hindi mo ko kayang bilhin, Joanna. Tinitiyak ko sa'yo, marahas ang tinig nito. At inabot ang bandehado ng pagkain at nagsalin sa pinggan. Binayaran kita! Nabili kita! He smiled sarcastically. At hindi ka binigyan niyon ng karapatang diktahan ako. After all, ano bang alam mo tungkol sa akin? Wala akong kailangang malaman tungkol sa'yo, she said angrily. Bagamat nagagalit, ay sinisikap kontrolin ang pag-alsa ng tinig at baka marinig siya na makakatulong. After this, hindi na tayo magkikita. You are right. Subalit pansamantala, ay kailangan nating maglaro, hindi ba? Patoy ang umisi ito. Alam mo, mahina ang kalusugan ng lolo mo. Well, not mortally. We both know that, she said sarcastically. Wala ka bang malasakit sa kanya, Joanna? You know I love my grandfather, she said defensively. May kumudlit na kaba sa kalaliman ng dibdib. Surely, hindi grabe ang nangyari kanina. Tiniyak yun ng doktor ng lolo niya. Then play this game to the end, my dearest. Aakma niyang paglalagay ng pagkain sa pinggan ay nabitin. What do you mean? Kasing tigas ng malamig na bato ang mukha nito. 1 linggo na tayong mahigit dito. A few more days and I'm out of here. Tumayo na ito at naiwan siyang nakatitig sa kawalan. Kinabukasan ay pinasya niyang kausapin na si Ram. Umaga pa lamang ay nasa isang bahagi na ito ng hardin. Inaayos ang torfiary na matagal nang nawala sa forma dahil napabayaan. Pinagmamasdan niya ito habang unti-unting bumabalik ang original na hugis ng isa sa mga topiaries. Hindi siya makapaniwalang maliban sa pangingisda ay mahusay sa ganung gawain si Ram. Hindi niya mapigil ang humanga rito. Matagal bago nito na punang pinanunood niya ito. Saan mo natutunan ng ganyan? Tanong niya habang lumalapit dito
A ready smile on her lips. Nagkibit ito. Kapag ka mahirap ka, magagawa mong pag-aralan ang lahat ng uri ng trabaho para mabuhay. Bukod sa pangingisda, sideline ko ang pagiging hardinero. Sarcasm, lays his voice. Hindi niya yon pinatulan. Napabayaan na ng husto. Kahit ang hardin na to, she said conversationally. Iginala niya ang buong paningin sa paligid. Ang ganito kalaking hardin ay nangangailangan ng isang hardinero. Hindi lahat ng hardin ang tinutukoy ko. I mean, all of it. Sinuri ko rin ang loob at labas ng bilya. Sisig. Ngayon ko lang napuna ng husto na maraming napabayaan tulad na lamang ng dating palayan. Mahirap ang buhay ngayon. Hindi madali ang magbayad ng manggagawa. Isa pa'y hindi na bata ang lolo mo. Iyan nga ang hindi ko maintindihan eh. May pera naman ang lolo. Pero hinayaan niyang mapabayaan ang lugar na to. Ang mga mata niya ay patuloy na humahayon sa buong paligid hanggang sa abot ng kanyang tanaw. Ram clipped away in silence. Nakahubad din ito. Tumutulo ang pawis sa katawan. She found the movement of the muscles in his arm mesmerizing. Your grandfather's old and half-crippled. Chance are, nadadaya siya ng mga tao. Hindi niya maipagkatiwala ang pinans niya ng basta-basta. Wika nito makalipas ang sandaling katahimikan. Nagsalubong ang mga kilay niya roon. Paano mong nasabi yan? I can imagine he's discussing. He's affair with you. Why not? I am his grandson-in-law. You're a stranger. Ang lolo mo'y galing sa henerasyon. Ang business matter ay hindi ipinakikiusap sa mga babae. She bit her lips. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Kung maaari, tumigil ito sa ginagawa. Yes? Pwede bang magkunwari ka na nais mong tumira dito? Na dito mo gustong mabuo ang ating pamilya? Huwag ka nang magdagdag ng panibagong kasinungalingan, Joanna. Naiiling nitong sabi. Inilulubog mo ang sarili mo sa mas malaking suliranin. That is what I am paying you for. Isinama mo ako rito para patunayan sa lolo mo na nag-asawa ka na. Paalala nito. Hindi kasama sa deal na kailangang dagdagan ko ang kasinungalingan mo. Isa pa, 2 linggo lang ang usapan natin. I can't overstay, alam mo yan. Okay, I'll fail you extra. She almost screamed. Sure, he smiled. Tumayo at lumapit sa kanya. But I want another bonus, and I'm going to get it now. Without any warning, yumuko ito at inangkin ang mga labi niya. She was too stunned to even move. Hindi niya yun inaasahan. And yet, his kiss tasted like wine sa mainit na siningaw ng pawisan nitong katawan. So male and so intoxicating. Kabaligtaran ng una ay nagtagalang halik na yon. Hindi naman siya nakabilanggo sa mga bisig nito na maaari siyang kumawala. Ano mang sandali na naisin niya, ngunit hindi niya nagawa. Nanatili siya roon. Ninanamnam ang tamis ng halik na ibinibigay nito sa kanya. At aaminin man niya o hindi. Hindi niya gustong matapos ang panghihinang na yon ng kanilang mga labi. Kung gaano tumagal ang halik, ay hindi niya alam. But it was done with much regret on her part. It is as his kiss was the very air and breath. At para siyang nahihirapang huminga ng pakawalan ni Ram ang mga labi niya. At nang titigan siya nito ay hindi niya makuhang iwasan ang mga mata. As if hypnotized. You have sweet lips, he said huskily, desire burned in his eyes. Umangat ang kamay nito patungo sa mukha niya. His thumb finger brushed her wet lips softly. She sucked in her breath softly
and held it for a new second. Nakakalungkot isiping maraming mga labi na ang umangkin sa mga labing ito. He said with a sig as if in regrets. Ibinaba nito ang kamay, and the fire in his eyes were gone instantly. Paano nagagawa ng lalaking ito na utusan ng ganon ang sariling emosyon at nababago sa isang iglap? So, okay, payag ako mag-overstay for a couple of the days, at least no more than that. At natural na kalakip ang halagang idadagdag mo sa unang napag-usapan natin. Ipinagpapasalamat niyang tumalikod na ito at naunang pumasok sa bilya. Natitiyak niyang hindi niya kayang humakbang. Her knees were shaking. Sa ikalawang pagkakataon, ay ipinapahiwatig nito sa kanya na kaya siya nito hinahagkan ay dahil inaakala nitong ordinaryo na sa kanya yon. That kissing for her was no big deal. At hindi niya naiintindihan kung bakit parang gusto niyang umiyak. At dito na po natatapos ang chapter 10 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.